Good morning, sir. Today, I'm going to report about the divine command theory. But before that, let me introduce first the different rules that God lay in morality. First is a metaphysical rule, the second one is epistemological rule, the third one is motivational rule. Metaphysical rule, it is an objectivity of morality only grounded in God command. So it means metaphysical rule kay si God kuno maoy source sa morality. Epistemological rule kay si Jesus or si God maoy source sa knowledge and wisdom from the word epistemological. And then the third one is motivational rule. It is because of the word of God, we humans na motivate niya para maghimutang maayo and to avoid bad. And then sometimes dire sa kalibutan nabali na hinuuno kay naay good mao na hinoy nagsuffer while naay evil mao na hinoy gitagaan og reward. And then pero naa may God hinuod man si Jesus, so mutuod yung tag death after life. And then after na anang day after life ana na sa day of judgment, ana na nato makuan nga justice will be served kay si Jesus man kay kanang kuan man si Jesus kanang Jesus is the matarong man si Jesus matarong, so mo na siyang mo judge siya based sa atong binuhatan. Now let's proceed to the divine command theory. Divine command theory, what is objectively good is what God commands as good. What is objectively bad is what God commands as bad. As simple as that. So kung unsa giingon sa Ginoo nga mo na maayo, mo na yang giingon nga maayo. Kung unsa giingon nga di na maayo, mo na yang giingon nga di na maayo. Example ani is ang Ten Commandment of God. And then naa diri giingon nga ang God commandment kuno nga mao ni siya ang basis of good and bad. So ang God commandments katong mga Ten Commandments mao ni siya basis sa good and bad. And then, dire kay God is an absolute source of morality. We believe on that. Kay si Jesus mo is source sa morality. Na ay word nga Euthyphro dilemma. From the word dilemma, it is a choice between two things that are not good and unacceptable. Like ane, is something good because God commands it to be good, or God commands it to be good because it is good. So as a Christian or as a believer in Christ, told you tanong nga God is in control of everything and He is a goodness. However, kung naingon siya unacceptable because makaingon tag good si God kay ni tuman man siya sa Ten Commandments ngayong gihimo, in which Jesus itself, He is a subject of morality. Now, let's proceed to the problem divine command theory. Problem command divine theory na siya lima. First is a problem of arbitrariness. The second one is a problem of emptiness. The third one is a problem of abhorrence. And the fourth one is problem of divine incomprehensibility. And the last one is problem of divine hermeneutics. So the first one is a problem of arbitrariness. So arbitrary, from the word arbitrary, it is a random. For example, ani nga situation has a problem of arbitrariness. For example, na dito nga slavery is wrong because God said it. So, yan nga ang slavery kuno kay bati tungod kay niingon ang Ginoo. Pero without any reason nga nung bati na slavery. So na sila dire nga na may group of friends nga nagsabot mo nga mag-outing. Kaso lang ni uwan or like nagkuan mo nagsabot mo nga mag-basket mo pusta anay. So ni uwan man, so instead nga inyo nang i-basket, inyo na lang gitos coins. So ang toss coins naman siya head and tail rather. So if ma-head na siya madaog ang pika side, while if ma-tail na madaog pika side. So unfair man no kay wala man siya gitarong og duwa. So like for example sa lutuhan, so if makadaog ka ana, it is unfair gihapon tungod kay dili ka worth ana nga kwarta, tungod kay random naman siya pagpili. Mao na siya ang the problem of arbitrariness. So balik ta atong
slavery is wrong because God said it. So, mo na nga, sayop ang slavery, wala na tayo mahimo, kay giingon naman ni Jesus nga wala say without any reason, nga nang sayop ang slavery. The second one is problem of emptiness. So, as a Christian, common naman na sa tanong nga God is good. So, God is good, mong gitawag siya good, tungod kay siya mismo naghimo siya sa iyang commands or God commands katong mga commandment. Siya mismo yung naghimo mo na makadefine pa sa iya nga good siya. Pero questionable sa kaayo kasi God itself nagtuman siya sa iyang kaugalingon nga command. Sa kung giingon gani ha, siya mismo nahimo siyang subject sa iyang command. So the third one is a problem of moral abhorrence. So it's a morality based on what God commanded. So morality based sa iyang gikaman. What if na scenario nga mo ana si Jesus nga pwede na kang mangawat, pwede na kang mapatay, ikaw mismo nga tao, imo po nahimuon kay mo man ang command. So dili sad no kay bati man. Notice siya ang problem of moral abhorrence. The fourth one is a problem of divine incomprehensibility. So, ang characteristic ni God is non-spatial, timeless, immaterial, and spaceless. In which si Jesus kay above all siya. So, as a human being, ang atong means sa communication kay human to human. Question is, giunsa man ni Jesus pagpada ang iyang 10 commandments nga siya kay God man siya. Unsaon man nato pagkaibaw humans nga kana siya, gikan na siya ni Jesus, nga giunsa man pag-deliver ni Jesus diri sa atua para dapat motuo kay ang atong means of communication kay human to human. Nga siya kay God man siya sa gigaingon para sa iyang characteristic na special, timeless, immaterial, and spaceless. Giunsa man niya. So, the fifth one is problem of divine hermeneutics. So, problem of divine hermeneutics. So, sa kadaghan karon nga mga religion, like for example, kanang Christian, Catholic, born again, Muslim, nagkalain-lain nga kanang religion. However, makaingon ta, asa man gyud tinuod nga simbahan ang angay natong sundon ug angay natong sudlan. Ug asa may tinuod nga simbahan ang kana gitukod mismo ni Jesus Christ. Muna siya ang gitawag og problem of divine hermeneutics. So, mao to'y mga questionable. So, however, na siya mga po siya mga problem solution. If na problem, na joy solution. Solution is, if God is a father, so siya mismo ang source of wisdom. And He is a perfectly wise and perfectly loving. So, siya man ang source of wisdom, so perfectly wise and perfectly loving po siya. So, nasolve na nato ang problem of arbitrariness and moral abhorrence and emptiness. So, diba, sa katong diri nga first pa lang, sa kaning problem of arbitrariness, random. Dayon sa problem of emptiness, God is good kuno. So, si Jesus mismo mo siya ay object sa iyang command. The problem of moral abhorrence, mo ning katong if balihon niya ang iyang command, musunod pa baghapon ta. So, ano siya ang solution. So, since God man, siya man ang perfectly wise and perfectly loving, so di sad mahimo nga iyang balihon iyang command no, kaya di man siya maghimo nga bahimong bati ang iyang command. Iyang himo nga tao magbuhat og mga bati. Kay baw man siya mismo ana. Nya, si Jesus matarong man siya, so siya man ang kanang source of wisdom. So iya jud muon. Kung dili ro na mahimong arbitrary, di siya mahimong nga kanang ato bang itos coins again. Ato bang itos coins ang killing. Unsa man ni ang killing? Ako ba ni siya ang himuon og maayo or daotan? So ato sang itos coins if mahimo siyang head, itos coins mo if mahimo siyang head. So ako ingon nga nikan ako si Jesus. Man ako nga kanang ako na itos coins ang killing if maayo ba ni siya or dili. Itos coin if ma-head siya, mo na kung maayo ako na ikaman sa mga tao nga maayo ni. If ma-tail ni siya mo paman kung mabati ni ang kanang ang killing. So di man ina na si Jesus nagkuan man siya og matarong, He is a source of wisdom man.
So, God not arbitrarily decide what right or wrong action. It comes to His morally perfect character. Diba, morally perfect character, di siya mohimo. Diba, if unsa ang bunga, kung unsa ang punuan mo ang bunga. So, God the Father, matarong man siya, so matarong sad ang iyang bunga, in which mao si Jesus Christ. So, kung ato bitang level no, kay sa tao gud na may level nga mga tao na pinakabati na sakto lang na uban nga hero, and then sa pinakababaw kay na dito si Jesus. So ang nadire sa pinakaubos mo ni si katong Adolf Hitler, katong nipatay og mga daghan kay mga tao, and then sa ikaduha nga level muning kita nga saktura katong makahibaw taon sa maayo sa dili dana, pero sila makahibaw sila sa maayo sa dili, pero ila lang gihimo, ila nang choice mabuhat og bati. So kita nakahimo tagtarong, nakahimo sa tagbati. Well, ang katong naa sa pinakalas mo to si Adolf Hitler, katong nakapatay siya daghang tawo. Yeah, the second one kay kita. The third one is mo na tong mga hero kunuhay, like for example kato silang Saint Teresa, katong nitabang siya sa mga tao, matoy katulo. Ang ikaapat nga highest level katong naa na sa pinaka point na jud kay mao to si Jesus nga perfectly being, mo na to si Jesus. So next is na solve na to diri ang problem ang divine incomprehensibility, because diba sa science kay to see is to believe. While ang incomprehensibility mao maghapon tuno katong dili sila moto o si Jesus kuno kay spirit. So nagibutan din problem on divine incomprehensibility. So ang iya di ay yung kuan ani problem on divine incomprehensibility. Ang iyang solution ani kay ato siya ibisa sa science, ibang science is to believe. So di siya mutuog miracle as a human being na maguna sa ato nga dili mutuo. Pero there are some things that we can't explain naturally, or kuan dili gid nato ma-explain naturally. Pero para sa ilaha sa science, if di nila ma-explain, ila pa dyan ang pangitaan og mga experiment more on mangita pa na sila evidences nga di dyan na miracle, di dyan na siya miracle, di dyan mahimo mo siyang miracle, dapat na dyan na siya explanation na kuan na siya nga na-exist na siya without knowing nga wata kahibaw maura na ilaha. While if Christian ta mo to man jud tag miracle, no. So si Jesus, di ba, ni anak man tadi ganiha nga ang means sa communication sa matag tao kay body to body. So si Jesus mismo kay siya man kay maayo man si Jesus, he is a perfect being. So di man sad mahimo nga kita mismo musa kag langit. So si Jesus itself niari sa kalibutan para ang iyang command mo'y mahatag sa atoa as a human being. Mao toy nahimo ang 10 commandments of God. Siya mismo mo iniari sa kalibutan. Nahimo siyang nagpakataw siya. Sama nato na siya flesh. Sama nato na siya flesh para maka-communicate siya sa ato as a human. Din kani mo pud mahimo nga kita mo adto sa langit para makipag-communicate ta ni Jesus. Kay ang adto sa langit mao man tong mga matarong. So dire nasolve na ang divine incomprehensibility, in which si Jesus itself ninaog siya sa kalibutan para makipag-communicate. However, sa divine hermeneutics, so we need to remember nga nature of contradictory claims. So if contradictory claims, dapat ato na siyang i-remember, no, kay kuan man, di ba, diri man to no sa divine hermeneutics, kay katong maglibog ka kung asay tinuod nga nituman sa kabubuton ni Jesus Christ. So na siya tulo ka kuan. First is coherence, dapat kay imo siyang ibutang og reflect siya sa imong kaugalingon. The second one is historically accurate, and then the third one is intuitive appeal. So if kana siya nana siya sermon nga makasakit sa imuha,
na siya sermon nga makasakit sa imo, however kibaw ka nga sakto po na nga sermon, so it means sakto na imong gisudlan. So maka-feel bitaw ka konsensya sa imong nabuhat sa sermon na siya, like for example ang pastora or ang pastor dira nag-sermon siya about sa mga bati nga bati nga angay dili sundon, pero naigo ka na konsensya ka sa imong nahimo, it means na dira ang kamatuoran. And then naghisgot po siya o word of God, word of God dapat kay kibaw pud ta kung unsa natong gisudlan. So next one is objective moral values. So we value things that are value objective, for example kay love and justice, mga material mga butang nga di nato makita ato jud nang gi-value, like for example sa love and justice, kinsa man nakakita og love, kinsa nakakita og justice, wala man, so ato jud na i-value siya, love and justice. So next is argument from queerness. So, paano ma-explain ang morality if they base in natural existence? So, for example, unsaon mo pagkahibaw, unsaon man pagkakuan sa morality if mo base lang ta sa natural existence. So, dili po no, it's a weird, and then napo diri nga no God, only physical universe mo na sa science na ako panggiingon gani ha. To see is to believe. So, kabantay mo ato katong Big Bang Theory. Katong Big Bang Theory, ana sila nagsugod kuno ang kalibutan tungkol sa Big Bang Theory, katong nagsugat ang duha ka bato, dayon, and then, ayan siya. And then, pagkahuman ato nila, kay, naaday bush, pagsugat nila, na-create dayon, ang kalibutan mo, nasa ila katong Big Bang Theory, nag-start daw ang kalibutan or ang universe, pinaagi sa Big Bang Theory, in which, di man sad siya mahimuno, kay, naman siya mga butang nga di nato ma-explain naturally. So for example, 5 nga numbers versus 5 nga words, unsa man na nimo pag-explain? And then unsa man say basihan ana nga nung na-create na? Paano mo ma-explain ang nature ng numbers like that? And then the last is moral accountability. Sa akong giingon gani ha, Jesus is source of wisdom, source of knowledge, and makatarungan siya mo judge. So, if kita diri sa kalibutan, if we believe God, then we believe the after death, death after life. Death after life. Afterlife. Basta ka na siya. Matuot ta og afterlife. Matuot ta nga, after na ito mamatay, napatay next nga kalibutan or napatay next nga life. In which mo na mga eternal life either sa langit or sa impyerno. Duha ra man na nasa Bible, either sa heaven or sa hell. Mura na duha, walay purgatory sa Bible. And then if wala si God, so useless ra tanan atong gibuhat nga nindot diri sa kalibutan no, kay wala may mo judge. So if mag-base lang ta sa judgment sa mga tao, it's a useless lang, kay ang ato palang makadaan makasasala naman, so useless. So dapat naadji usa nga mo judge sa ato, in which mo na si Jesus itself. So if mututag afterlife, so mututa nga judgment mo serve siya sa afterlife. For example, if walay God, if walay afterlife, for example katong tao nga mopatay og daghang tao like si Adolf Hitler, like if si Adolf Hitler og si Saint Teresa, if walay God, so silang duha fair sila, walay naghimo silang tarong, wala naghimo bati. So it means ang mga sacrifices sa uban mabaliwala lang to if walay afterlife. So in conclusion, as Christian, we believe in God and we believe in death after life. So naadji judgment in the end. So that's all. Thank you.